sinabi na lang, nagkaroon na incapacit, yung parang mahina yung parang may problema sa pag-iisip. Kaya nag-grab yung supposedly, in the biblical perspective, dapat hindi pwede. Kasi dapat two-way response. But technically, hindi naman siya but God grants. No? Kasi ano na rin siya, umabot na rin siya sa point na papunta na siya sa senior years. No? Takes 20 years. Yung annulment, 20 years. So, yung kanina po magdalawa po magkaiba kasing situation. Kasi yung isa naman, yun talaga dumating na sa point na annulment. No? Technically, pwede yun eh. No? Pero ang magiging problema kasi doon sa ganung bagay, gray area yun. Ang meron kasi dito sa Bible is the divorce. No? Annulment kasi wala. Yung annulment. No? Salamat. Okay, next. Sir, tanong ko lang po, kasi we live in a world where sex is being justified. For clarification lang po, ang pinaka-basis lang po ba to consider a person na siya po ay hindi na virgin is by the breaking of her hymen lang? How about those who practice oral sex or non-penetrative sex? Can you still consider them po a virgin? Ano pong klaseng yung oral sex or oral sex or anal sex for example. So may malis. kanina nga promiscuity. Last pa rin yun. Hindi lang umabot dun sa punto na talaga na yung nag-break. No? Pero in their minds, no? In their hearts, they do such evil things. Licentiousness. No? Kasi once na naging broaden, no? Yung iyong kaisipan, nagkaroon ka ng kamalayan, oral sex, mag-oral sex mo tayo, kasi, yan, tawag dito, hindi na tayo mabibigyan yan, tawag dito, yung term doon, no? Hindi na tayo may virgin, no? Ang kamalayan kasi natin, no? It also speaks of the morals, not only physical. Kaya kanina yung natin, yung pinag-aaral natin, no? Not only physical, but also moral. No? Is it morally right na sabihin natin na, uy, hindi naman kami nagpe-penetrate ng sex pero oral, no? Penetrate pa rin yun eh. Ibang bukas lang. No? Tapos, merong isang nag-break. Merong isang nag-break, di ba? May nag-break. Kasi, umano yung katawan eh. So, sabihin natin hindi nag-oral, yung mahawak lang sa katawan. No? Kasi yung penetration, yung non-penetration is called abstinence yung lalagay mo katawan. Kasi nga, non-penetration eh. Pag umawak ka ng ganyan is penetration ang ihawak. Baka mamaya, mali tayo ng kaisipan, yung penetration lang, yung talagang sexual encounters na act. No? Kasi pag kinonset niya, tapos yung mga hawak, talagang humabod ang likod. No? Pati yung lamig, no, nakapa. Delikado yun, kasi gagawin yun. No? Doon nagsisimula yun. Pero, penetrative yun na yun. May penetration yun. Kasi, they feel aroused. And the last, begin to arise. Okay, thank you so much. Okay, dalawang tanong na lang. Okay? So, follow-up questions. Okay, magtatanong labas sa topic. You miss a point. Pag nakita nyo, naintindihan nyo yung discussion, grabe lawak
grabe tanong nyo doon. Sobrang daming tanong nyo doon, in fact, hindi kayo maubusan ng tanong. Sige po. Yes, Jay. Proceed. Ikaw muna, Jay. Tanong ko lang po yung about po dun sa yung term na masturbation po, na ano po yung virginity po na pag nag-masturbate po yung lalaki o babae, yung virginity po still nandun pa rin po ba? Yung masturbation, no? Sabi nila healthy daw yun, no? Sabi sa science. But in this case, huwag ka nag-masturbate. Because you have the urge, no? Sa nunay pag-uumpisa, the desires of your flesh and heart. No? Sabi nila, tawag dito, hindi naman, penetration. Diba? Pero pag ginano mo yun, within the perspective of lust and desires, penetrate pa rin mo. No? Ikaw nga lang mag-isa, yung nakakagawa lang. Pero, when you are in a moral cleanliness, no? When you perceive your sexual purity, naisip ko ba yun? Naisip niyo yun? Nakakaisip kayo? Pwede po sumagot. Hindi. Di ba? Hindi mo maiisip yun. No? Na meron palang ganon. Because you are morally upright and your sexual purity is being this way. Nagkakaroon ka na ng ganon kasi nagkaroon ka na ng curiosity and desire, urge to do that. Kasi kung you are morally upright, your sexual purity, hindi mo maiisip yung mga bagay. Ito? Second devotion. Muna, Pastor. Salamat. Okay, next, Mr. Prezi. Return po, Pastor. Mas kulang po, Pastor, kung halimbawa nangyari na yung dapat mangyari sa isang lalaki. Isang lalaki at saka sa isang babae. Tapos ano pa po sila mga bata. Ano age po yan? I-range po Mga yan. ano po, 13 years old mga ano. Opo. Ngayon po, nabuntis na po yung babae. Ano po dapat gawin po? Pwede pa po pang magpakasal yun. Ay, ako, sa batas po na, NAD. Oo nga po. Pero ano po ang dapat gawin sa kanila? Kasi yun ang nangyari na gano'n. Bilang ano po, bilang pastor, ay wala po na po ang magagawa. Kasi yung first place, family ko ang nagde-decide po. No? Family po ang ano na, no? Si pastor, bibigyan niya pa ng problema. Pastor Francis, na 13 years old, na problema. Pasok po kayo sa Do Not Disturb. Pero po kasi, it starts with the family. No? Ang ano doon, nangyari po kasi niya. No? At meron ng consequence. Alam natin, masakit yun, yung mga bagay na yun, no? Eh talagang hindi natin dapat na hindi proper yung time. Kaso nga, nangyari siya. No? Eh, to-condemn ba natin, lalo na kung anak mo? No? Kaya tutulungan mo siya to be restored. No? Pero, no, the consequence is always, no? We choose, no? We choose our actions. We choose our actions. But we do not choose what consequence of our actions. Kaya dapat, no? So, umpisa pa lang, maturuan. Susunod po, pag meron pong ganon, si Pastor ay magsiseminar ng God, Sex and Science dito, si Pastor Francis. I-invite niyo po, no? Para matutunan. Okay pa. Pastor, pangatlan. Sige. Sige lang po. Go, Pastor. Ano naman ako dun sa kasi talagang ito, yung hindi man ito talaga sa lahat sa akin. Sa social media. Kasi talagang basang-basa doon yung mga
kami sa social media. Ako rin, natatangay ako minsan, kaya nakakaroon ka ng gusto. Di ba? Sino po ang idol nyo sa Viva Max? Hindi, ang tanong ko nga, ang tanong ko nga ron, dapat bang ano yun, dapat bang, yung ba'y nadaan lang ng mata mo yung ba'y kasalanan ba yun? Kasi dumadaan nadadaan lang Ayun ba, nagagano, nag-isip mo naman. Nadaan. Binalikan ba? Bumalik po. Pag meron pong nadaan, kontakin niyo po kami. Tignan po natin kung totoo talaga yun. Ngayon na po, iklaro niyo na po na para maiwasan naman na yung mga... Ako po sige po, sa akin po akin lang po ito. No? Meron po akong rule, no? Pag may lumalap, for example, kasi gusto na mabilis yun. Pero what if may dumaan? Yeah? May dumaan na ganyan. Sexy, magandang babae, di ba? Magandang dilag, di ba? Puso mo'y, nalibihan. Yeah? No? Meron akong rule, no? Huwag mo na lilimunin. Kaya habang lumalapit yan, titigan mo ng maigi. Pero pagka lumayo, hindi mo na kailangan. Hindi kasi hindi natin maiwasan yun. Minsan tayo, no? Akala natin masyado na tayong righteous. No. We are humans. Tao tayo. Even pastors, no? Even pastors. Hindi po kami perfect. Akala niyo po pag tumatayo kami dito, we are sobrang, yes, we are holy. No? We are holy. No? Not because of our works, not because of Jesus. Pero at the same time, we are also human. No? Ano rin po kami ng temptations. Pero yung po mga bagay na yun, ay hindi naman po natin masasabi na nag-scroll po. Maliban po pag sinave nyo. Yun, iba yun. No? Iba po yun. Kasi sinave nyo na yun. No? O kaya, kung balikan mo hindi mo makita. Nakita mo na, binalikan mo. Doon po yung magkakaroon. Pero kung dumaan na, kaya kasi we are live in a world where there's a morality. Kaya natin, sabi nga po natin kanina sa social media, lahat nakikita natin. It's either good or evil. No? Nakikita natin yan. Kaya sa akin guys, pag may muna dyan, hindi kayo na, malayo pa lang, nakita mo na. Huwag na huwag mo lilinganin kasi yung misis ko lang yung kasama, baka iba na yung tingin nun, di ba? No? So yan, wala naman po doon. No? Pero as much as possible, kung talagang hindi natin kayang iwasan, tayo mag-gamit ng social media para hindi talaga mahal. Tapos huwag tayo mag-save ng app na binabayaran. Nagpapalit po ba kayo? Subscription? Malipid lang yun. Sino po nagsusubscribe po ng Pastor Francis din? Kasi Pastor din? Away yan, away na ako. Mamaya, baka po mag-away po kayo. Sinong paborito mong doon? Hindi po baka madili. Anyway, part po yan, no? Sabi po namin, no? Tao rin po kami. Kung ano man yun kita ninyo, no? Sabi ko na, we are holy. No? But not for our own works, but we are being holy by the blood of Jesus. Kaya, tao rin po kami. Minsan, nakakatagpo rin tayo ng ganyan. Hindi natin maiwasan. Sige po, nakuha niyo po, pag malayo pa lang, gamit po yung salamin para mas malinaw. Pero baka sabihin, huwag ko na nga papunta yung sa Pastor Francis. Thank you po, no? Sa inyong sa inyong time.
year pa ulit siya babalik para Tagal pa nun, di ba? Ang February 18 susunod yun. No? Questionnaire. Kasi sa susunod ang discussion natin by the following quarter, third and fourth quarter, it's all about depression and mental health. Okay? Professor namin dalawang speaker, resource speaker din dito. Okay? Habang nandito ngayon ang professor and same time pastor, Hindi po kayo. dalawang tanong. Regarding po sa... Come on, tayo kayo dyan sa mga gusto nyo. Dalawa na lang. Okay? Tapos magpo-close na tayo. Moving lang na ay, huwag niyo mo iniisip basta lang. Ayun po, sabi ko ng katabi ko, paano po kapag may case ng rape, unwanted pregnancy, tapos pina-abort? Paano po ibinibili po yun? Sa akin no? Also in the biblical, siyempre, wala na naman bata eh. No? But also, tells, baka mamaya, pag lumaki yun, ma-abandon lang din yung bata. Made-deprave yung nanay, or ano. Pagdating dun sa case ng gano'n, no? Dapat, kung meron mang gano'n case, hindi yung tinatago. Hindi tinatago yun. Yung gano'n na case, lalo na yung mga unwanted pregnancy. Kasi mayroong gano'n. Minsan yung mga parents, nako-condemn din yung anak nila na buntis. Kaya, yung magiging mentality, yun din yung magiging ano nila. Kaya magkakaroon ng hatred yung ano. No? Meron naman mga cases at rape case yung nagpatuloy. E minahal din na yung kanila. Basta gabayan. No? Huwag ilayo. Ang problema kasi minsan, lalo na in the context of the Philippines, nako-condemn ang tao, lalo na pag-guro. Ay, wala ka rin, rape, di ba? Parang gano'n, iba yung context, iba yung kaisipan. Dapat igay. No? Lalo na yung mga magulang. Ang mga pastors, nandito lang din ang church, hanggang kayo. Pero most often, dapat yung family yung mag-guide sa akin. Pagpatuloy, no? Kung yun ang nararapat, kasi hindi natin hawak ang ano. Lalo tayong magkakasala pagka inabort yun, yung mga bagay na. Pero good abortion, tinatawag natin. Sa medical kasi may abortion. No? At the same time, nakagawa na rin na walang abortion. Pero yon, life and death situation. No? Life and death situation yun. No? Hindi kami ang pumipili nun. No? Hindi kami ang pumipili. Ang pumipili nun yung asawa. Meron kasing abortion na yung tawag doon, yung parang sinasabi namin na in-expense, no? Kung yung nanay ba o yung bata yung mamamalay. In-expense meron. Pero mas matimbang kasi yun pagdating sa nanay. Pag sinabi ng nanay na pagpatuloy, in-expense of her life, pinutuloy na. No? Pero naman abortion na yung tatay ang ano. No? Pero dapat valid. Hindi pwede yung dahil ano lang siya. As much as possible, dahil may mga ganyan, mga rape cases, hindi namin na-encourage na gawin yung abortion. Pero meron ka talaga ng abortion na need ng medical help. Lalo na yung mamimili ka kasi makamatay yung asawa niya, expense. Siyempre, ang pipiliin ng asawa niya ay yung kanya. Gawa na kami ng mga cases na. Thank you for that. Isa na lang. Last. Para may release na rin natin si Pastor at mag-asawa. Siyempre, pabiyahe ka ito pa-Marikina. I'm sorry, kahit isa. Follow up lang doon sa kanina. Di ba kayo kanina po is may annulment.
Ngayon naman po, walang annulment. Bali, pinasal sila dito sa Pilipinas, nagsama sila, nagkaanak, tapos napunta ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, pagkalipas ng ilang taon po, nag-asawa siya, kinasal po sa ibang bansa. Yung asawa niya dito naiwan, hindi agad nag-asawa. Dahil po sa tagal ng taon, 30 years na, nagkaroon din ng kinakasama yung babae. Kasalanan pa rin po ba dahil nauna nagloko yung lalaki or yung nag-abroad, malungkot. kinasal din po siya doon. Yun nga po yung magiging nalungkot, no? Parang ganito ang story, itayin natin ako. Na nag-abroad, para kumita ng pera for the family, kaso nalungkot siya. No? Naghanap din siya ng malungkot doon. No? Naglungkutan sila dito lang. No? Nung naglungkutan sila, nagbunga. Pero doon, kasal sila dito. No? Problema. No? Unless, no? Sabi doon, no? Kasi bind pa rin. Bind din. No? Sa batas, nakabind pa rin. And also, ugat, no? Kung West, ano sila ng law ng Philippines? No? Bind pa rin sila. May kita pa rin yan at may kita sa papel. Maliban kung dadayain nila yun. Pero pag dinaya nila yun, ganun pa rin ang kalalabasan. In the first place, no? Nag-upload yung isa para masupport sana. No? Kaso ngayon, nalulungkot siya. Alam siya ng kalungkutan niya. No? Nag-urge pa rin. Kaya sabi natin, no? Meron tayong sexual urge. Meron tayong needs. Hindi yung mawawala sa bawat isa. Kaya nga pag lumayo, no? Pag lumayo yung isang tao, tapos may mga urge na gano'n, maghahanap ka. Kaya nga kami, no? Most often na sinasabi namin, hanggang maaari. No? Kung kaya dito nyo. Or kung mag-upload man kayo as a single, doon kayo maghanap ng papangasawa nyo. Huwag nyo iiwan dito. Kasi 90%, 80 to 90% ng mga OFWs, yan ang anong sinasabing suggesting mo dahilan? Depression. Kasi may naiwan dito. Lalo na kung mga seaman, no? Mga seaman. Hindi dahil yun, magbabarko ang tawag namin doon yung mga buhay na patay. Kasi papakasal kayo tapos iiwan mo rin siya. Babalik ka after 9 months, 10 months, magkikita kayo 2 buwan lang, tapos magbabarko ulit. Ano ang mas matagal? Yung pagsasama niyang mag-asawa o yung paglalakbay mo sa kaya kami, hindi namin ina-advise. Kung mag-a-upload ba kayo, dumating sa point na mag-a-upload kayo or yung family, much better kung kasama niya. Pero kung iiwan nyo dito, kung single kayo, mas okay, di ba? Baka nandun yung hinahanap nyo or nandun yung binibigay yung person. Pero kung dito may iwan ka, napaka-konti. No? The survey, napaka-konti. Yung mga nagtatagumpay na yung iwan lang para lang talaga matustusan yung family. Kaya nga yung iba, hindi umaabot ng mga hindi umaabot ng mga 20 years mga kayo. No? Ano meron dito, no? Ganun ang natin, no? Hanggat maaari, no? Hanggat maaari. Kung kaya, no? Kasi nasa terms niya yan eh. Nasa terms niya eh. Kung ganun talaga ang magiging flow, una kawawa ka. Kawawa yung anak. No? Yung ikaw, mismo, as a wife or husband, kawawa ka. No? Kasi unang-una, ang layo ng iyong asawa. Layo. Hindi mo alam kung anong nangyayari
sa kanya. Buti nga ngayon, meron ng set, pero 24 hours na yun. Sunod yung mga anak, di ba? No? Magbabakasyon dito, 2 buwan. 1 buwan, 2 buwan. Babalik doon, 2-3 taon. Meron kayong anak. Pagbalik, hindi kilala yung tatay. Kilala lang saan? Sa screen. Tsaka sa mga pasalubong. Mahirap. Alam natin, no? Pero yun lang back option. Yun lang back option. Pero nasa terms niya. Nasa terms. Pero kami, no? Kami, yung sa church namin, tsaka kami. Sa amin to, no? Talagang hanggat maaari, ayaw namin. Yung kumag-abroad man sila, sama yung family. Kaya ano napag-aralan natin kanina is for protection. Pag nawala kasi yung isa, no? Nawawala yung protection. Sama po kayo kapag gano'n. Okay, last na lang daw. Sige po, sige po. Pangwala na tayo. I-sham nyo na, magdagdag pa rin. Pastor, tama po ba abortion is a sin? Or depende po sa situations po? Paano po tinatanggap po sa Bible yung gano'n? Hindi po siya sinasukan po siya. Hindi, no? Kasi merong medical term. Meron kasi kami tinatawag na medical abortion. No? Yun nga yung sinasabi namin. No? Magiging sin siya in expense on what desires. No? Bakit, in the first place, bakit papako? Sa anong dahilan? No? Anong dahilan in the first place? No? Kung ang dahilan, kaya nga po, kay may mga nagpapabot, yung asawa ang tinatanong. No? Paano kung ectopic yan? May na-expense na mamamatay ka. Kaya ang tinatanong doon ay yung asawa niya for abortion. No? Medical abortion kung tawag namin. So, i-abort ba siya dahil gusto nilang? No? Kasi may reason talaga. No? Although gumamit ng science, no? Gumamit siya ng science. Pero kasi ina-expense na mawawala yung iyong partner or yung iyong spouse. Eh kung naka-ano yun, naka-implant pa rin, no? Pag tumagal yun, makamatay din yun. Eh kung kalaso din niya masaya. Alas may mga ngayon, no? Mga ectopic pregnancies, no? Minsan na na yun, minsan 9 months na. No? Meron kaming case na gano'n. Meron kaming friend na gano'n. No? Pinagpatuloy yung no? Kasi mas matimbang yung yung urge niya na buhayin yung anak niya yung expense. Pero patuloy yung pagbubuntis, kaso yung nanay ay napatay. Kasi kami, yung nasa medical, hindi po kami basta-basta, no? Sabi, uy, sige, okay yung abortion. Ang dami pang concept na kailangan doon. No? Tapos kami, isip morally upright, paano kung ako lang Christian doon na naka-duty? No? Parang ano ko pa yun, cargo ko pa yun. Kailangan ko bang i-abort to kailangan ko bang tumulong sa team. Kaya meron kami tinatawag na hindi po euthanasia yun, na abortion po lang. Pero meron kami medical abortion. Kung sa amin, kung ako yun, no, ang gagawa nun, no, I think that is morally upright. Kasi in expense of your life, no? Dahil para doon sa kanyang spouse. Kasi yung spouse naman nag-consent mo. Kasi yung asawa, hindi niya naman consent yan. Kasi in pain na siya. Nagdililiri na yun. Kaya yung asawa, ang palaging nag-consent. Pero kung yung abortion ay dahil lang sa unwanted pregnancies,
dahil narik lang siya or dahil sa mga ibang cases, but not medically, ay hindi po namin ginagawa. Thank you to that. Okay, so para Brother Rob, isip kayo ka na. Yung pinapusin, bro. Pastor, sa ano po, in terms of prevention naman po, ano po ba ang dapat gawin ng church when it comes to accountability dun sa mga bawat po sa mga kabataan? At the same time, how early yung considered po na age sa family para pag-usapan po natin, napag-usapan po natin para maprotektahan po yung purity ng mga anak po nila. At the same time po, protektahan po. Paano po yung mga absentee parents na dapat sila yung papaliwanag, sila yung kausap dapat ng mga anak? Ano po yung dapat nilang gawin? Yun nga po, papasok na po ba doon yung mga accountability groups like yung discipleship group po sa church? Nandun po mapag-uusapan kung ano po yung mga measures po na dapat po natin gawin. Yun lang po. No? First, dapat yung church ay actively involved sa mga teachings na ganito. Kasi nga, yung una, kanina umagay na natin kasi nga, hindi siya masyadong pinag-aaralan. Kasi parang tabu nga. Di ba? No, parang masyado siyang tawag dito, pinagbabawal. Parang sa isang compartment, kung bubuksan yan. Pero dapat, no, in reality, dapat napag-aaralan yan. Kasi part yan. No? Part yan ng covenant, part yan ng pagiging isang Kristiyano. No? Ang church, nagtuturo lang, naggagal. Pero at the end ka, kailangan nyo, kayo pa rin ang mag-decide yung informed decisions. No? Hindi si pastor ang mag-decide niya, pero nagbibigay tayo. Nagbibigay tayo ng mga guidance, no? Or advices, options, no? Ang church, para sila pastor, no? Nagbibigay sila. Pero at the end of the day, kayo pa rin ang masusunod. No? Kung susunod tayo sa will ni Lord, much better. No? O hindi, problema rin ang simbahan. Pero not necessarily na magiging accountable talaga ang church in the first place. No? Nagbigay na ng guidelines, nagbigay na ng options. Ang mahirap pag hindi nagbigay ng options ang church. No? Nag-church sa journey, kasi hindi naman nagbibigay ng mga ganito advices or basta umatid ka lang dyan. Ayun na may problema. You held accountable. Pero nag-teach ka naman eh. No? Nag-guide ka naman, nagbigay ka ng options. Yung mga absentee naman, yung dalawa sila, no problema yun. Ba't nag-abroad sila? No? Nag-abroad? Or dito lang sila sa sa Pilipinas, pumapasok sila para mabuhay yung kanilang family. In the first place, ba sila naman? Kung absent naman sila. Nagala ka para may paglibangan yung mama mo. Yeah? Yung para lang may pagkaabalahan si magiging lolo't lola. Tapos wala kayo, magbibigay na kayo ng pera. No. May magsasacrifice talaga sa inyo. It's either you, no, lalaki, or yung babae, depende sa terms na pag-usapan. Kasi kung dalawa kayo, ang mag-aalaga yung lolo't lola in the first place, doon mas makikinig yun. Hindi makikinig sa inyo yun. No? Huwag pa kayo nag-anak. Kung hindi nyo lang kayang panindigan mga bagay mo yun. Kaya kasama yun eh. Kanina inano natin, di ba? Institution of marriage and foundation of the family. Pag walang foundation ng family, absentee, kawawa ang bata. Sino pa ang tinatawag na dada? No? Mama. Yung lolo at lola. Mas mahirap kung si tito pa ang maging kawawa yung mga. Ano ba yung isang
Yung last. Ayun po, Church. sa accountability, yung mga po yung mga kabataan na, namatay po magulang nila, wala po talaga silang pag-uusapan po yung gano'n. Para maging aware lang po. Sila. The church, pwede. No? Pwede yung church. Kasi nandito siya eh. No? Ang importante, inform mo sila. No? Kasi ang church, no? Ang mali kasing conception ng church, dapat we are purely theological. No? Kailangan palaging pang spiritual terms, mga ganon, di ba? Or discipleship, ano pa, evangelism, di ba ganon, mga program natin. Pero part din kasi, no? Part ng pagiging isang Kristyano, yung maging aware ka. Sa Bible na, dami natin examples. No? Tinuturo yung sexual immorality. No? Eh, ilan lang ba ang tinuro doon patungkol sa discipleship? Ilan lang. Ilang verse lang yun. No? Pero sa Old and the New Testament, ang dami patungkol. No? Patungkol sa sexual purity. Kung walang magtuturo niyan, kung wala talaga siyang ibang mapagtanungan, kayo pwede. The Journey Church is open. Open po ba? Mga pastors and leaders? Yeah, open. Kaysa matutunan sa iba, no? Ito, in a perspective of what God says. Baka mamaya, perspective mo lang din yung bigay mo. No? In a perspective. Yes. Okay. Praise the Lord. Are we blessed? So, salamat sa ating Panginoon. Muli, salamat sa ating resource speaker at sa kanyang wife.